mga debris, mga sharp objects na lumulutang-lutang. Hindi, ang ating kasi mga equipment is pinocure natin siya, designed for maritime rescue operation. As what I heard nga po dun sa news, hindi po talaga siya sa accurate na pang dito lang sa kalsada. Halimbawa po, di ba dito po usually binabaha na emergency. Hindi po siya pwede natin gamitin dito sa land na pagbaha. Kasi po, mataas po yata yung iba po yung pagkakagawa ng rubber boats. Kaya po yung iba nagre-reklamo na hindi kaya na dalhin dito pag may baha. Kasi nga po, mataas yata yung makina. Doon naman sa aspeto na mataas yung rubber boat ay ganun din naman kahit yung mga fiberglass or yung mga wooden hulled na mga bangka or mga boats natin, ganun din yun, mataas yun. Yun nga lang dahil nga the mere fact na rubber yung gamit natin is prone siya na matusok ng mga sharp objects pag nagkanda ka tayo ng rescue operation. But yun nga lang, ang isa sa mga consideration din ng ating mga tauhan, ng mga rescuers natin is to take good care of our equipment na hindi siya tumama dun sa mga sharp objects para ma-prevent natin na masira yung ating mga kagamitan, pero hindi natin din i-jeopardize yung pag-rescue natin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Lieutenant, as a Coast Guard po din, gano'n naman po yung kahirap yung trabaho niya? Mahirap kung titingnan natin sa mahirap dahil nga nagkakandak tayo ng rescue operation. Hindi naman most of the rescue operations na kinakandak ng Coast Guard hindi sa normal sea condition. Nasa mga rough to very rough sea condition ang kinakandak natin. Pero kung iisipin kasi natin kung paano tayo makakatulong sa ating mga kababayan at kung ini-enjoy natin yung trabaho natin, parang hindi nyo na po na yung hirap. Hindi natin naisip yan. Kasi after a day, lalo na pag successfully rescued yung ating mga kababayan, nakakagaan ng pakiramdam. So, pagdating sa hirap naman, nasa isip lang din natin yan. Yun yung sinumpaan nating tungkulin na magserbisyo natin sa ating mga kababayan. Pag na-internalize natin yan, yung character natin na yun ang natin paano tayo makatulong sa ating kababayan, yung hirap ay nawawala na po. Tama po yun. Lieutenant, sa equipments naman po, ano po ba yung mga equipments na ginagamit nyo? Tulad nga po nung natanong ko kanina, gumagamit po kayo ng pinaka-particular na ginagamit nyo is the rubber boats. So ano pa po yung, bukod sa rubber boats, ano pa po yung mga equipments ng Coast Guard? Sa atin, dahil nga ang Philippine Coast Guard is one of its function is the maritime search and rescue operation. So nakafocus tayo doon sa maritime rescue. So aside from the rubber boats that we are using, yung mga barko natin. So as of now, based on the inventory of the Philippine Coast Guard, meron tayong 13 na barko na nakadeploy strategically all over the Philippines. And then aside from that is 10 ships from the Bureau of Fishery and Aquatic Resources na sila ang nag-procure, pero yung nagmaman nito, ang crew nito is mga Coast Guard personnel. 10 ito. So nagdagdag din ito sa capability ng Philippine Coast Guard. At ito naman ay although ang primary functions ng mga barko ng BFAR na pinagamit sa Philippine Coast Guard is more on fishery law, pero in the event na meron tayong ikakandak na rescue operations and including the marine environmental protection operations, ay nagagamit natin ito with approval from the BFAR. So yun mga ginagamit natin. And then tayo din, meron din tayong medical team. So equip din yung medical team natin with the basic equipment para sa ating clinics. And then meron din tayong ambulance, and may helicopters tayo and airplanes na nagagamit natin pag sa rescue operations on maritime security din na efforts natin at sa surveillance. Yun yung mga ginagamit natin na equipment. So sir, well support naman po ba yung Coast Guard, Philippine Coast Guard ng government natin dun sa mga budgets na dapat na ginagamit nyo dun sa natin? With meager resources, alam naman natin ang ating gobyerno din, ang ating bansa ay hindi rin kalakihan yung budget. So, ang Philippine Coast Guard naman ay nabibigyan din ng angkop na budget doon na nakikita ng ating mga lawmakers na kung ano yung kailangan natin. And meron din tayong mga pangangailangan na over and above doon sa budget na binibigay sa atin na nire-request natin, and then
tinitingnan din naman ng ating mga ng pamunuan ng administrasyon, lalong-lalo na ang ating presidente ngayon, kung ano yung mga kailangan talaga natin na maibibigay sa atin. When it comes to support, kaya yung suporta naman nila ay nandyan dahil alaman naman nila kung ano mga pangailangan ng ating bansa at ng iba't ibang ahensya. Yun nga lang, hindi nila maibigay agad-agad. So, in a ladderized manner nila na ibibigay ito based on the priority of the government. Sir, doon naman sa difference nyo dun sa Philippine Navy, kasi alam naman po natin na water din po ang sakop nila. Ano naman po yung pagkakaiba nyo sa kanila? Dati kasi ang Philippine Coast Guard is under the Philippine Navy, under the umbrella of the Philippine Navy. And noong 1998, nailipat nga tayo sa Department of Transportation and Communication. Yung Navy kasi natin is more on naval defense sila, territorial defense natin. Kung meron mga nag-i-encroach sa ating territory. At ang Philippine Coast Guard naman is performing maritime security but tsaka maritime law enforcement. So yun yung binabantayan natin. More on law enforcement tayo pagdating sa Philippine Coast Guard. So yun yung pagkakaiba natin na ang threat for encroachment dun sa territory natin. Navy ang in charge noon. At sa Philippine Coast Guard naman, more on law enforcement, maritime law enforcement. Sa officers naman, magsisimula ng ensign, tapos after some time, mapupromote siya, time and grade, mapupromote siya ng lieutenant junior grade, and then mapupromote siya ng lieutenant senior grade, after which is the lieutenant commander and commander, and then mapupromote siya ng captain. After ng captain is mapupromote siya ng commodore, which is a 1-star general, ang equivalent niya. Mapupromote din siya, following is the rear admiral at a 2-star general, and then vice admiral, and then admiral. And presently our admiral is no less than our commandant, Admiral Ramon C. Liwag. So siya na po yung mataas dun sa ngayon, siya yung pinakamataas sa atin sa Philippine Coast Guard, si Admiral Ramon. Ang Philippine Coast Guard ay meron tayong mandated task na yung sa 5 functions natin on maritime safety, marine environmental protection, maritime search and rescue, maritime security, and maritime law enforcement. Sa maritime safety, ang ginagawa natin dyan is we ensure na bago maglayag yung mga barko ay safe siya, seaworthy siya, and ship shape. So yun yung ini-ensure natin, kaya ini-inspect natin yung stability ng barko, yung mga equipment niya ay kung okay ba. On maritime law enforcement naman, kadalasan dito is yung mga deputized functions natin from customs, from PIDEA, from Bureau of Fishery. Yun yung mga tinitingnan natin, mga ginagawa, piniperform natin ng mga functions. On maritime security naman, alam naman natin na prevalent yung sa mga pinipiratang mga barko. So, yun yung mga ginagawa natin na effort doon sa maritime security. Tsaka kung kaya nakapag-create din tayo ng anti-terrorist unit. So, meron tayong anti-terrorist unit. Aside from that, meron din tayong K9 unit na nagbibigay, nagsusupport doon sa ating mga pier upang ma-check natin properly yung mga kargamento bago ito isakay sa mga barko. On marine environmental protection naman, ang function ng Philippine Coast Guard ay ini-ensure natin na maging protected yung ating karagatan, lalong-lalo na sa oil spill. Kung kaya ang Philippine Coast Guard ay nagbi-beef up din ng ating mga kagamitan pagdating sa oil spill response operations. And on maritime search and rescue, hindi lang sa mga baha na nangyayari sa ating bansa, ay maging doon sa ating karagatan, which is doon tayo primarily naka-focus, ay nandyan yung ating mga air and surface assets na para magsagawa ng rescue operation. So yun yung mga piniperform natin na functions, primary task natin. And aside from that, tumutulong din tayo with the local government unit and other national government agencies para mas mabigyan pa natin ng mas magandang serbisyo ang ating mga kababayan. Lieutenant, thank you so much for the new added information. Thank you.
natin, sa operations natin, searching tayo ng maraming telepono, coordinate with Pag-asa and other response agencies, lalong-lalo sa Pag-asa lalo pag may mga bagyo tayo. So, yung mga weather forecast, kinukuha natin sa kanila para ma-disseminate din natin sa mga stations natin, sa detachments, sa districts natin, sa mga barko, para ma-inform din natin yung mga kababayan natin, lalo na yung mga fishermen, na pag may sama ng panahon doon sa area nila, na huwag muna silang magdaya. So, meron tayo, nandun yung situation room natin pag malakihan ng mga insidente, like pag may bagyo. So, dyan magmi-meeting yung mga officers kung anong mga approach, paano deployment ng mga assets natin. Then, dito naman, yung radio room natin. So, pag may mga barko na kailangan ng tulong or meron tayong nilagay ng message dito sa radio room natin. Tayo ng VHF tsaka UHF na mga radio. So, yung mga tao natin dyan is trained paano kumintindi yung mga radio phonetics. Dito naman, yung MRCC is Maritime Rescue Coordinating Center. So, nandito naman, kung mapapansin, hindi lang tayo pwede pumasok. Yung mga different monitors natin, nakikita natin dyan yung isa. Pag mayroong mga insidente sa dagat, mayroong magpa-flash dyan na emergency information, tapos ipiprint ng ating printer para ma-disseminate din natin at ma-direct natin yung pinakamalapit na unit or kung kinakailangan na mag-direct tayo ng mga barko na papuntahin natin dun sa insidente. So yun yung mga dyan tayo kinukuha ng information. Andyan din yung operations natin. So yung hotline natin, meron tayong Coast Guard hotline yung 0917 PCG-DOTC o 0917-724-3682. Dito yon bumabagsak yung mga tawag. So all over the Philippines, kahit saan man sila, if they text or call dun sa hotline natin, dito yung matatanggap and then we disseminate it to dun sa area na mas malapit sa kanila. O ayan mga goers, ngayon naman, ipapasyal tayo ni Lieutenant sa isa sa mga barko na ginagamit ng Philippine Coast Guard. At ngayon, nandito tayo sa loob ng flying bridge. And according to Lieutenant, that seat na nakikita nyo on your left side is exclusive for the captain only. At isang mortal sin daw sa kanila ang pag-upo doon ng walang authorization ng captain. Goers! Ayan, goers, nalaman na natin kung ano ang iba't ibang functions and uses ng Philippine Coast Guard and nalipot na rin natin yung iba nilang facilities. So, ngayon, thank you na tayo kay Lieutenant Commander Alder Caprente para sa nila sa atin, welcome nila sa atin dito sa Philippine Coast Guard. Sir, thank you po. Maraming salamat po sa oras, sa atala. Maraming pong salamat. Sa susunod po ulit Anytime. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. Philippine Coast Guard, the oldest and the only humanitarian Ating bansa ay composed of 7,100 islands. That's a lot. Ang ating Philippine Coast Guard as of now. Right? Binabati ko si Sir. Sir Joel, I love you. Hi, Sir. Sir, uno ah. Dapat uno ang grades nyo, ha? O, Sir po.